And for the record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Maaari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Excuse me, Mr. nasa akin President, po iba yung ang floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Ulo niyan. Ito, ano? Manigaw-nigaw ka eh. Anong kamay-kamay? Akala ho siguro nitong si Kiko Pangilinan, hindi ho siya papatulan nitong si Senator Robin Padilla. Yan ang problema. Umaastang veterano, umaastang maalam dyan sa Senado. Dito sa video na to, pagugulungin ho nitong si Senator Robin, etong si Kiko Pangilinan. Ba't hindi mo na lang kasi diligan ang pitsay nitong si Sharon? Huwag ka na makipagdebate dyan sa Senado. Ang problema kasi pagka ikaw nagsasalita, I still have the floor, I still have the floor ka. Noong yung floor na kay Senator Robin Padilla, dumadaldal ka naman. Anak ng Petrang Garapata, ayaw mong gawin sa'yo pero ginagawa mo naman sa kapwa senador mo. Ano tawag doon? Kabastusan. Si Senator Robin Padilla, ano lang yung kumbaga, akala niya tapos na nagsalita itong si Kiko Pangilinan. Nung nagsalita itong si Senator Robin, biglang sumingit itong si Kiko, I still have the floor. Kalokohan dito sa video na to. Magkakaalaman na kung sino nga ba nagpapasok sa mga ahente ng NBI kahapon at ang gulo dyan sa Senado. Diretsahan na hong tinanong ang dating Senate President na si Tuta Soto. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Diretsong balagbag ho tayo dyan sa Senado. Game! Indulgence of the Nako. good former Senate President Ito na Diggs, to eh. It was with Senator Pia Cayetano that we went to the clinic yesterday. And we saw Terence Lim, the OSA. I will not give the details on which hospital, but he was being checked by our medical doctor. Nako. And because there was supposedly a hematoma, and we saw his physical condition, so we... Ginulpi ho eh. Ang problema, ginulpi ho siya eh. Ng mga ahente ng NBI eh. Di ba? Kitang-kita naman ho mga kababayan, kahit gaano pa kapakatigas, doon sa ginawa na yun ng NBI, talagang lalambuto kayo mga kababayan. Talagang masyadong ika nga yung pang-aabuso ng NBI, kitang-kita ho doon sa pagsugod nila kahapon dyan sa Senado. Di ba? asked for an ambulance. Senator Pia and I... Anong ginawa ni Risa Hontiveros? Tinulungan niya ba yung mga taga-usaha kahapon? Nagsalita ba sila? Kinundi na ba nila yung ginawang pambababoy ng NBI sa ating Senado? Kinundi na ba ni Ping Lacson, ni Tuta Soto na kung makapagsalita sila na para bang mahal na mahal nila yung institusyon na yan? And he is in a private hospital now. I'm covering his personally his expenses because his medical card in the Senate would not cover the private doctors and consultations. Saludo. Expense, the CT scan and all that, and because there is a supposed hematoma, and it's not just. I thought there was just going to be a checkup, but there was a need for a minimum of 3 days stay to check his condition because it's not as simple as that could have been dealt with in a medical clinic. All I can say was we were shocked. Senator Pia would probably be able to explain this. I could not explain how that actually could happen at the gates of the Senate. It's something you see in the movies. It's shocking. When Senator Zubiri said baka makipagsuntukan siya, I don't think you meant that literally. You meant it figuratively to show your outrage, to show, yes, no, I would like to, because we're not supposed, dapat hindi nagsusuntukan dito, di ba? Pero when I asked also the other OSA this morning, why did you not come to his rescue? Because the video that Senator Pia showed me was Terence Lim on the ground being mauled by big burly men and people watching him. So I asked, ba't hindi niya tunulungan? I cannot give it the details for a fact. The spot report will explain why. They told me what happened. I cannot put it on record unless I have first-hand knowledge.
But Yan. it shocked me when the OSAA gave me the information today. I don't want to say it because I don't have first-hand knowledge. Nako, matindi ho ata talagang ginawa na itong mga tauhan ni Matibag dito sa Sergeant at Arms ng Senado. Nako po. The spot report will explain. All I can say is that on the humanitarian side, we brought him through ambulance, and my staff, I thank her, I have a caregiver, nurse ba siya, yung isang staff na pinasamahan ko hanggang midnight magkasama hanggang dumating yung asawa. Saludo, Sen. And then Lawrence, maybe saludo, Senator ah. Pia can explain that further. Thank you, Mr. President. Mr. President. Former Senate President Soto. Nako, sa tingin ko kung pwede lang bumoto yung mga taga-USAA sa pagtanggal na yan dito kay Soto, boboto din ho sila. Anak ng toka, pinahintulutan na Senate President na babuyin. Yung pulis ng Senado ng ganon-ganon na lamang. Pambira para lamang sa ikakadakip ni Bato de la Rosa. Anak ng toka, wala kang kwenta Senate President kung ganyan ka. Thank you. Mr. President, Lunya may I be ka. allowed to Ano? lay to rest this particular Sa Malacanang ka magpaliwanag, walang niya ka tuta, Soto ka. issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit. Pambira. Di ba? Ano na to ka? Para lamang ma-retain siguro siya sa pwesto niya. Lahat to gagawin niya kahit ikakadakip pa ng sarili niyang kasamaan sa mismong Senado na kung saan hindi pa nangyari yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba? Pag ano yun? Pag ika nga desperate move mula dito kay Escalera. Bira ka Escalera. Pakawalang kwenta. Pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. Ano pa nga ba? Sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Oo. Let the records speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Doon sa mga yung mga nandun talagang antataba eh. Oo. Talagang nagpakain. Oh, nako, matindi ho ito mga kababayan. Oh. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply coordinate with OSA. As simple as Let's that. go. Why? Oh. Wow, kala nyo walang nga kayo ngayon nandito na si Senator Bato, nandito na si Senator Robin Padilla, ha? Walang nga kayo, ha? I'm not. I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, Huwag mo kaming lokohin, Escalera. Anak na toko, alam mo naman na mayroong mangyayaring rigo dun. Alam mo naman na papalitan ka na. Di ba? Alam mo yan. Pero alam mo rin na diyan sa pagpapalit na yan, kailangan magpakita ni Senator Bato de la Rosa. Kaya hindi ko coincidence na mayroong warrant to pares. Itong mga paliwanag nitong bulagaboy na to, anak na to, kalokohan ho yan. hindi pa pwede. Little did I know that Sa Malacanang ka magpaliwanag. Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya ganun kasimple lang sinabi ko. Coordinate with the OSA. So put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. Pinayagan mo kasi alam mo merong kuplat, merong leadership change, merong tangkang pagpapatalsik sa'yo. Kaya lahat ng pwedeng pagpigil, pananakot kay Senator Bato para hindi magpakita at pagpunta ng mga ahente ng NBI dyan sino ba naman anak ng toka? Wala nga papasok sila dyan na walang kinalaman ng kaalam-alam ng Senate President. Huwag mo kami If I lukuhin. had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be remiss of anything. And definitely I will not be guilty of obstruction of justice. Like for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And
when he found he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin niya, oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. The exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo, kasasa na pupunta usapan. Yeah, for clarity, San? Pinapasok mo ng gulo ang NBI. Anak ng toko. Yun ang problema. Ng gulo ang NBI sa loob mismo ng Senado. former Senate President, one, I asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days before that. No, so the way that they're saying that surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy. Now, as Senator Pia, Senator Lawrence, Senator Aimee, and Mark Villar were in the room with me. It was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya maarestuhin namin. Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, kung pinayagan man kayo, there may witness, just Senate President. So ang Huwag kang masyadong defensive, ha? Huwag kang masyadong defensive, Escalera. Pinayagan mo, tapos ang sinabi usapan. ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag makipaghabulan kayo, di ba? So, yun ang sinabi. And sabi namin, ang sagot nga niya, sir, nakita niyo nung umabot na sa loob ng session hall, hindi na namin hinabol. So sabi ko, that doesn't make it less problematic. That means you have to stop, no? So, Senator Pia. Parang mga gangster ho sila eh, no? May dala-dala pa mga armas, akala mo talaga may bitaw eh. Ano gagawin nyo? Tatapusin nyo lahat ng senador sa loob? Mawalang yung to. You were there, so please feel free to speak. For full disclosure, I asked him after it was established na nakipaghabulan hanggang dito. So sabi niya, ni NBI Director, sabi ko sa kanila, wag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo? And then, medyo hindi niya na sinagot yun. So, that's what is the logical conclusion na hanggang tumungtong sa session hall, habulin nyo, gawin nyo, because I asked, what is your objective na iserve yung warrant? Yes. So, may kasamang habulan. And basically, the answer seems to be yes. And he did say yes, but And Major wasn't General no. Samonte said that at 2 p.m. the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. But consistent with the Senate President said, earlier this morning, NBI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the President undersigned, but copies were not allowed. So in the report kasi po sir ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media, this was submitted during the session. Yes, but I clarified that I do not believe that the actual manner. So there are two issues, no? Was it coordinated, which they're saying that they're disputing that. Secondly, the manner in which they carried out the order. Senator... Mr. President, just to put on record, the parliamentary status is that Senator Padilla made a manifestation and he is about to be interpolated by Senator Marcoleta. And so we thank the gentleman for allowing our colleagues to interject. But before we say something, Mr. President, I just wanted to add
to what our colleagues mentioned dahil yung mga osaan natin na nagpapakamatay for the Senate institution, Mr. President, pakita natin sa kanila, Mr. President, that we are all out in defending them. Sampal. Napakalaki sampal sa pagmumukha ng dating pamunuan na Senado yung nangyari na yan. Sa totoo lang, anak na to ka, hindi man lamang nagsalita itong si Ping Lacson para kondonahin ng bugbog ng gulpe doon sa isang usaha. Yung yan, yung mga yan, hindi kayo papabayaan pag nandiyan kayo Senate premises. Makikipag balagbagan yung mga yan. Tapos hindi man lamang kayo magsasalita. Si Senator ano pangalan to? Si Senator Ligardo pa ang talagang nagdala sa hospital magbabayad dito kay doon sa medical expenses niya. Dapat kayo yun eh. Kayo ang nagdahilan kung bakit nagkanda hindot-hindot kahapon dyan sa Senado. Ako po, Mr. President, nandun mismo ako doon sa Senate Clinic nung dinala yung personnel natin. Mr. President, bugbog sarado siya. Dito sa video, kuha mismo ng staff ko, Mr. President. Kinukuha, sinakay, pinilit isakay doon sa sasakyan. Tapos umalis. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jinggoy, lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil, Mr. President, ito yung tao ho natin to mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado. Kakatapos lang ng training niya to be part of OSAA. And yet, Mr. President, ito yung naranasan po niya sa Senate premises, Mr. President. Kaya hindi lang po yung medical treatment ang aming hinihiling, Mr. President, pati yung legal, Mr. President, ibigay natin what we can do. Because, Mr. President, kung walang magpa-file ng kaso sa mga ito, ako mismo maglilid to file cases against these people, Mr. President. Yan, kasuhan niyo mga Thank yan. you, Mr. President, and may we Namimihasa na kailangan kasuhan na yung mga yan. now recognize Senator Rodante Marcoleta for his interpellation. Thank you, Mr. President. Thank you. May I just state, Senator Padilla, so all of this is preliminary. An investigation is going on administratively, but I urge the Committee on Rules to take charge so that we can get all of the facts, because apparently, even with just 24 senators, history repeats itself. I mean, there's been several senators arrested, attempted to be done here. And that's historical. Even during the first parliament, ginagawa ng mga harit reyna yan, hinaharas minsan, or minsan legitimate. So anyway, thank you for bringing it up, and you have the floor, Senator Padilla. Yan, Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko naman pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Yan. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po.
Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I So, understand, Mr. as a matter of tradition, I understand, Mr. we President. allow that. Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. I Yes, that's why understand. this, Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. Uy, nako. Mag-aangas ka na ganyan, tapos di mo naman pala kaya ituloy-tuloy. Wag mo ito. Wag ka na mag-angas. Wag ka manumumulot. Nambubulyaw ka eh. And for the record, Mr. Wag President, ka mamulyaw. Akala mo siguro, gusto kong tanongin tong si Senator Robin eh. Kasi, wag na. we voted against resolution number 44. Namumulyaw. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So May we ask proceed, Senator Marcoleta, Mr. President? Yes, Senator Marcoleta, you're Been now waiting for recognized. quite a while. Salamat po, Mr. President. Kahapon pa po ako naghihintay. Ang dami na po kasing nagsalita. Sana po kung sino naman yung nauna na nagsabi, pakiunan niyo naman po. Sa akin lang po, nagpo-point of order po tayo, pero tayo rin naman po nagbabiolate ng ating patakaran. Nangyari po kasi yung nangyari kahapon, Mr. President, sa unang kasaysayan, sa kasaysayan ng institusyong ito. Nakita ko po, Mr. President, kung paano ginawa ng mga NBI yung ating pasukan. Gumawa po sila ng checkpoint. Sa akin pong palagay, magmula po nung panahon ng Philippine Assembly, hanggang ngayon, wala pa pong nangyaring gano'n. Dahil po sa respeto sa tatlong dakilang nagkakahating bahagi ng ating pamahalaan, ang executive, legislative, at saka yung judiciary. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong insidente. Nako. Kung paano niyurakan ang dangal ng institusyon na tayo pa po ang naririto. Pinahintulutan kasi ng pamunuan, hindi mangyayari yan eh. Dapat sabihin, teka lang, may warat, anong plano nyo yan? Yun ang tanong eh, anong plano nyo? I-implement nyo dito, ba hindi naman pwede yan, mayayari tayo dyan. Di ba? Alam ko, gusto kong manatiling bilang Senate President, pero pagka yan na usapan, malaki na pananagutan natin dyan. Di ba pwedeng gawin ni Tuta, pero pinahintulutan ni Tuta. Yun ang problema. Mr. President, gusto ko po sanang magtanong ng ilang mga bagay sa ating kasama, sa kanyang mga tinuran na pangyayari, kaugnay po ng tangkang paghuli kay Senator Bato. Ginoong Pangulo,
mas maganda pong makatanggap tayo ng mga katanungan sa ating kasamang kahapon pa nag-aantay. Salamat po, Mr. President. Please proceed unless you want to postpone that till tomorrow. Mr. President, Your Honor, kanina po ay marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangka ko po na wag munang umarap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo pong dumadami po ang mga issues. Kaya ako na pong nagpilit na parang iniiwasan ko na po. Kaya lang, hindi mo po maiwasan sa dami po nila. Talagang hahabulin ka po eh. Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-aresto niyo po ba si Senator Bato? So, sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, kayo, gusto niyo ipa-aresto? Nako. Ang sagot sa akin, hindi po, kayong tinatanong namin kasi kayo po ang nandito eh. Hindi, tinatanong ko rin kita, kahit na si Pilipino ka. Yan. Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng sambayanang Pilipino? Aarestin sa loob mismo ng Senado? Hindi po. Okay, kung ikaw hindi, di lalo na ako. Kayo po ba'y na-interview rin ng ganun? Opo, Sir President? nakakagulat po sapagkat ako po din mismo, mahal na kasama at idolo namin, Senator Marcoleta. Nagtataka Sinasabi din po ko eh. ako sapagkat marami po sa mga tanong sa ating ibinabato. Parang tayo pa ay may kasalanan sa pagbibigay natin ng masasabing lugar sa ating kasama dito sa Senado. Samantalang meron naman po tayong adopted resolution number 44. Ako po'y nagtataka talaga bakit ang mga tanong ay para bang tayo ay harboring kagad ng kriminal. Ginong Pangulo, Your Honor, yung nangyari po kahapon, mas naniniwala po ako sa dating Pangulo natin, Senator Soto, sa kanyang sinabi. Nung tinanong ko po siya kahapon, habang nagmerienda po tayo, nung tayo nakasuspindi pa, sabi ko, Mr. SP, yung pinuntahan ka ba ng NBI, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Nakita mo ba? Hindi, sabi niya. Ako po naniniwala na talagang hindi nila ipinakita yung warrant of arrest sa ating dating Pangulo ng Senado. Ang ating pong membro ng press, Sir President, mahilig lang silang tanong ng tanong eh. Pero yung basic yun ang ayaw nilang tanungin eh. Halimbawa si Trillanes, winawagay-way niya, ito ay kayong warrant of... Ayaw man lang, bakit hindi nila suriin? Pwede po bang makakuha ng kopya niyan? Kasi po kahapon, Sir President, Your Honor, nung makausap natin ng NBI Director, pwede mo ba kaming bigyan ng kopya ng warrant of arrest? Pwede mo rin ba kaming bigyan ng communication between the ICC and the Interpol? Sapagkat ang Interpol, ang karaniwang ginagamit po nila para i-execute yung warrant ng kanilang in-issue. Yan namang Interpol, gagamitin po niya yung counterpart dito sa ating bansa, ito po yung PCTC. So sabi ko, bigyan mo rin kami ng communication mula sa Interpol papunta sa PCTC. At mula sa PCTC, meron silang sulat din sa inyo at kayo nga ang dineputize para i-serve yung warrant of arrest kay Senator Bato. Maliwanag po yung sagot niya, Mr. President, Your Honor. Opo. Gusto ko po sanang itanong, Mr. President, kung nag-comply na yung NBI Director na yung ating hinihingi ng mga communications para mapagtibay natin kung talagang meron ngang inisyu, kung totoo nga po na merong warrant of arrest at hindi lang ginawa sa Claro M. Recto, para po lahat ay guided. Yes. Naibigay na po ba? So number one, Senator Marcoleta, I apologize to you. You were present and in fact, you made very good points to the NBI Director. Number two, tama po kayo.
He promised to officially communicate the warrant, and I told him he is welcome to serve the warrant. The issue is the actual arrest. So I asked my staff as to my office, wala. To our secretariat, may na-receive ba tayo from the NBI? Wala pa. So, Yeah, wala pa. Mr. President, Your Honor, doon lamang po sa simpleng requirement natin, dahil nung gabing yun, ang sabi niya, hindi lang niya dala, nasa sasakyan niya. So, hindi na natin siya pinilit, dahil yung sasakyan niya nasa labas. Pero, Mr. President, Your Honor, alas 5 na po eh. Yung po bang mga requirements na yun, simpleng-simple po para matukoy lang natin kung talagang merong warrant of arrest. Bakit hindi po hanggang ngayon ay naibibigay ng NBI na sila pala, allegedly, ang dineputize ng kung sino-sino na iserve ang warrant of arrest sa ating kasama? Bakit po? Baka nga po wala eh. Ito yung pinaka-problema. Ang dami pong kumakalat na issue sa labas, tinatago raw natin, meron pa pong nagsabi kung sino-sino na yung pagkup-kup daw po natin, yung ginamit natin, yung inadapt nating resolution number 44, sabi ni Trillanes, obstruction of justice. Yan po yung mga pinagsasasabi nila. Your Honor, alam niyo po ba yung statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines sa United Nations noong 79 session of the UN General Assembly? Ba, napakaganda po yan. Mas maganda po, basahin niyo po sa amin. Kasi hindi mo pa alam, di ba? Opo. Salamat po, Mr. President. Ito po kasi may kaugnayan sa Bola ko eh. pinag-uusapan natin eh. Ito pong 79 session of the UN General Assembly ay may kinalaman po sa pagde-define ng scope and application of the principle of universal jurisdiction. Ito po yung naganap, Mr. President, on October 16, 2024. Kasi po, bilang tayo po ay permanent member ng United Nations, tinanong po nila yung ating posisyon. Paano ang pagkakaintindi mo sa principle kanya and application of universal jurisdiction? Ang sabi po ng Pilipinas, Mr. President, Your Honor, kami po sabi niya the general rule is that jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the need to preserve international order. Tama naman po yun eh. Ang pinag-uusapan po na, sinight po ng ating gobyerno, Mr. President, yung Section 17 ng Republic Act number 9551. At sinasabi po nila doon, sabi po ng ating permanent mission, Section 17 of RA number 9851 specifically provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under Republic Act 1951, regardless where the crime is committed. Sa mga tweet, tayo na po ang nagsabi sa United Nations na tayo po yung merong jurisdiction. At sinama pa nga po yung article section 7 section 18 na kung saan ang regional trial court po ang merong jurisdiction. Primary and exclusive jurisdiction. Kanina po, Mr. President, Your Honor, binanggit po ninyo, yung warrant of arrest kasi kanya galing sa korteng hindi sa domestic nanggaling. Nanggaling naman talaga raw sa ICC. Ipagpalagay na po natin, Mr. President, na totoo nga at hindi peke yung warrant of arrest. Kunwari valid. Ang sinasabi po ng ating batas, Mr. President, isasagawa mo lang ito sang-ayon or in accordance with the extradition laws and treaties
obtaining in this country. Mr. President, wala po tayong extradition treaty sa ICC. For the simple reason that ICC is not a country. Wala rin po tayong treaty sapagkat nag-withdraw na po natin. Nag-withdraw na po tayo Yan. sa ICC. O paano niya po i-apply yung kanilang warrant of arrest? Ang jurisdiction po ay atin na. Mr. President, Your Honor, on May 10, 2026, ang ating kasama, Senator Bato, was served a subpoena by the CIDG for the alleged crime of EJK. Ano po ibig sabihin nun, Mr. President? Yung pag-serve po ng subpoena, na-operationalize na po, active na po yung kaso kahit nasa investigative and prosecutorial stage pa lang. Ibig sabihin, our National Prosecution Service is already actively on the case. Paano po papasok ang ICC? The core function of the ICC, Mr. President, is under the principle of complementarity. Ibig sabihin, kung meron pong local court na gumagawa na po ng kanilang tungkulin, wala na pong pakialam ang ICC. Ang nangyari po, aktibo na pong pinupurso ang kaso, allegedly, EJK sa ating kasamahan. Papasok pa uli ang ICC. Sarili po ba nilang prinsipyo ay kanilang babaliwalain? Papayag ka ba doon, Mr. President, Your Honor? Ay, hindi po tayo dapat pumayag at katunayan nga po, katulad po ng sinasabi ng ating ibang kasama na ito daw ating pinag-uusapan ay wala daw itong kwenta. Napaka-imposible po nun. Sapagat itong ating pinag-uusapan, katulad po ng sinasabi ninyo, soberenya ito ng Pilipinas. Kung sa paniwala po nila, ay hindi. Pero sa paniwala po natin, sayang yung bandila na yan. Kung tayo po ay magpapasakop sa isang korte lamang na hindi naman isang bansa at uutusan tayo na isuko ang isang senador sa kanila. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President, Your Honor. At nung tinangka po nila na mag-serve daw ng di umano ay warrant of arrest, Mr. President, bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Yan. Sheriff po siya ngayon yata ng ICC. Meron po ba kayong impormasyon? Lakas mga orat ni Senator Robin. Na siya po ay naglilingkod na sa ICC o sa Interpol, Mr. President, Your Honor? Siguro po, action speaks louder. May dala po siyang warrant, so sheriff. Kung totoo na meron siyang dalang warrant. Yun po. Opo, pag napatunayan po na yun ay warrant of arrest, sheriff na po siya. Kailangan pong malaman natin kung siya ay process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. At kailangan tawagin din po natin, Mr. President, ang representasyon ng Philippine Center for Transnational Crime sapagkat sila po yung counterpart ng Interpol. Pagka po binaypass nila yung opisina na yun, maliwanag po, peki po yung warrant of arrest, Mr. President. At peki din po yung nagseserve ng warrant of arrest. Naniniwala po ba kayo? Hanggat hindi po natin nakikita ang kopya na yan, lumalabas po na peki yan. Mr. President, Your Honor, alam niyo po ba yung bilateral immunity agreement sa pagitan ng United States of America at ng ating bansa? Alam ko po yan, nasa Quran po yan. Nasaan po? Nasa Quran po. Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2 ng bilateral immunity agreement. Kaya ako po sinabi nga sa Quran dahil ang sabi po sa Quran,
kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo sa nakakaalam. Pakisabi po. Opo. Hindi po, tinatanong ko lang naman po kung alam ninyo, kasi kung alam na ninyo, hindi na po ako magtatanong. Di po, kayo, ipaalam nyo na po sa amin. Ayan. Mr. President, ito pong sinasabi kong ito, may kinalaman na naman po kasi, malaking kinalaman sa ating pinag-uusapan ngayon. Dito po kasi sa paragraph 2 nitong bilateral immunity agreement na ito, na ginawa noong May 13, 2003, minsan po itawagin ito na non-surrender agreement. Sinasabi po rito na ang isang citizen ng isang partido, ibig sabihin ng Amerika, na nandito sa ating bansa, ay hindi mo pwedeng isurrender o i-transfer by means sa isang international tribunal for any purpose unless such tribunal has been established by the United Nations Security Council. Ano po ang ibig sabihin nun, Mr. President, Your Honor? Yung ICC po kasi, hindi po established international tribunal ng UN Security Council. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, Mr. President, Your Honor, ang Amerika at saka ang Russia, hindi partido ng ICC. Wala silang, ayaw nila yan. Kinamumuhian nila yan. Dito po sa agreement na ito, tayo po, ang bansa natin, may katungkulan na hindi niya isusurrender ang isang Amerikano. Militar man yan, civilian, o nang walang consent yung Amerika. Ano po yung ironical implication nito, Mr. President? Tayo po pumayag sa pagitan ng kasunduang ito na ipagmamalasakit natin ang isang Amerikano na nandito sa ating bansa, hindi siya pwedeng i-transfer o surrender sa ICC sapagkat yan ay hindi recognized ng UN Security Council. Pero tayo, senador, Pilipino, meron siyang mandato sa ating mga mamamayan. Hindi ba kabalintunaan ito, Mr. President, Your Honor? Kabalintunaan niya. Tama po kayo. Yan po ay ibinoto po yan ng taong bayan. Katulad po ni Senator Bato, 20 million po ang bumoto dyan. Kaya ko lang po tinatanong, Sir President, hindi ko po lubos na maisip, tayo pala kaya nating ipagtanggol ang hindi isang Pilipino, kahit hindi Pilipino, dahil lamang nakipagkasunduan tayo. Pero sarili nating kapwa Pilipino, may mandato sapagkat nagsisilbing senador ng ating bansa. Hindi natin kayang ipagtanggol. Ito po yung irony na napakahirap siguro natanggapin ng bawat isang Pilipino. Tama po kayo eh. Ang warrant of arrest po ay galing sa ICC. Ang kaso po ni Senator Trillanes ay iba sapagkat ang nag-issue ng warrant of arrest ay sarili nating korte na kailangan igalang. Ganon din po ang warrant of arrest na inisyo kay dating Senador Laila de Lima. Pero ito'y natatangi po eh. Kung totoo po na yun, ay talagang totoong warrant of arrest. At yun ay nakabase sa saligan mismo ng Rome Statute. Bakit hindi muna nila unang basahin, Mr. President, yung Article 59 ng Rome Statute, na kung saan sinasabi ron, yung aarestuhin mong tao, kailangan madaliin mong ilagak sa isang competent judicial authority ng custodial state. Ano ang custodial state? Yung ating bansa. Bakit po kailangan yon? Maski ang ICC, kinikilala niya yun.
Dahil meron pong mga prosesong dapat na mapagtibay. Una, kailangan malaman natin kung yung warrant of arrest applicable doon sa tao na yun. Dito lang, sa pinag-uusapan natin, hindi applicable kay Senator Bato. So meron siyang recourse para questionin yung warrant of arrest. Kaya importante na ilagak mo siya sa isang competent judicial authority. Ang isa pang kinakailangan mo maisaalang-alang doon, Mr. President, Your Honor, ay kailangan yung proseso ay naigalang lahat. At lalong-lalo na yung kanyang karapatan ay talagang nasino. Yun po yung hinihingi nun eh. At ang isa pa po, meron siyang karapatan na magpetisyon kung sakaling yung custodial state na yon ay i-detain yung na-aresto, na magpetisyon ng immediate release or provisional release. Lahat ng ito ay hindi magagawa, Mr. President, Your Honor, kung kikilalanin natin yung warrant of arrest na valid sa ating jurisdiction. Meron po siyang katapat na batas eh. Meron tayong local na batas, RA 9851, na humahatol at nagbibigay parusa sa mga ganun ding mga kasalanan na siya din naman ang nililitis ng ICC. So sa prinsipyo po ng complementarity, Mr. President, maliwanag po na nasa jurisdiction na po ng ating lokal na mga hukuman ang pag-aasunto kung meron ng basehan sa ating kasama. Hindi na dapat kilalanin yung ICC sapagkat ang batayan lang nila ay yung tinatawag na principle of complementarity. Malinaw po na nangunguna po, may primary po jurisdiction ang ating lokal na korte. Exclusive and primary jurisdiction, yun po importante. Ngayon, yung pong mga nagkukunwa na process server, nagkukunwa na sheriff, nagkukunwa kung ano man sila ng ICC, kung bayaran sila o hindi, dapat po tingnan muna nila lahat yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Bago nila puntahan ang isang institusyon katulad nito, nahahabulin pa yung isa sa atin. Yung pangyayari po kahapon, uulitin po natin, Mr. President, kailanman po ay hindi nangyari sa kasaysayan ng institusyong ito. Tinanong ko pa nga po kahapon sa ating director ng NBI dahil pinipilit niya. Kaya po nung papunta na, kung makakapasok po si Senator Bato sa session hall, ay wag niyo na siyang tutugisin. Para bang ang parte lamang ng Senado, Mr. President, ay itong session hall. So nung tinanong ko, bakit po yung parking area namin na kung saan nagsimula ang habulan at saka yung mga hagdanan ay hindi ba parte ng institusyong ito? Sir, sabi niya, hindi naman po kami magiging ganito kung hindi po kami nakipag-coordinate. Hindi po ako naniniwalang nakipag-coordinate sila ng totohanan. Yan. Mr. President, mas naniniwala po ako sa ating former President na hindi niya papayagan kung alam lamang niya ang kanilang balak na pagdakip at pamamaraan ng pag-iinsulto sa bulwagang ito, Mr. President. Maraming salamat po, Your Honor. Maraming salamat po, Madam President. Yan, Madam President. Madam President. Senator Padilla, please proceed. Yes. Opo. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo Yan. si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Naku, yari ka dito. Oh. Meron po ba sa rules natin na Yan. sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Naku. Ito ang problema kay Kiko Pangilinan eh. Baka ganito sa bahay nila to, pagka nagagalit siya kay Sharon Cuneta, sinisigawan niya, no? Akalungkot. Naninigaw, kapwa senador. Ano ba yan? Oh. Mr. President. Narinig ko yung malakas na boses
Nako, narinig pa. Senator Kiko Pangilinan. Yari si Kiko Alam dito. ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Nag-modulate. Maaari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Excuse me, Pangilinan? nasa akin po yung iba- floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Bastos, di ba? Kanina, kasi nasa kanya daw ang floor. Ngayon yung floor na kay Senator Robin Padilla, kinukuha naman niya. Ganyan ho si Kiko Pangilinan. Ngayon ho mga kababayan, ito sinasabi ko kay Kiko. Huwag kang gagawa ng kalokohan na hindi mo kayang panindigan. Pagkatapos mong nanigaw-nigaw, ngayon magpapasorry ka, mukha kasi raulo niyan. Ito, manigaw-nigaw ka anong kamay-kamay? Hindi plastic si Senator Robin Padilla. Pagkagalit yan, galit. Sinasabi ko, walang plastikan, Brad. Pagkagalit, walang kamay. Anong kamay-kamay? Waka mo nga sa tenga. Yan ang problema. Ayaw mong ginagawa sa'yo, ginagawa mo naman sa iba. Senator Robin, kung ika nga di ba? Hindi naman pagsabat yung ginagawa niya. Akala niya tapos na nagsalita itong si Matching. Wala. Markado ka na, Brad. Markado ka na. Naka-love team nitong si Senator Robin Padilla, itong si Sharon Cuneta, palakpakan. Yun lang naman yun Di ba? Naka-love team ni Senator Robin Padilla, itong si Sharon Cuneta. So, maraming salamat sa pag-support sa Pinch Update. Mag-ingat po lahat. Mahal natin Pilipinas.